Good day everyone, Coach Schroeder here. Today, mag-a-analyze tayo ng best game ng isa naming student na si Daniel. So, pakilala ko lang sa inyo, si Daniel Simangan ay 10 years old na nag-enroll sa amin noong February 2025. And I think yung strength niya noong time na yon ay nasa 1,000 pa lang kasi gusto niya lang matuto. Hindi pa nga siya marunong mag-end passant noon eh. And after 6 months, guys, ng hard work, masipag tong bata to eh. Araw-araw siya nagpa-puzzle, naglalaro ng tournament, and may disiplina siya kahit sa pag-aaral. So, ang kalaban niya dito ay si FM Mark Incad, isang FIDE master. Dito guys, na-upset niya. So, ang ganda ng pinakitang technique na ginawa ni Daniel dito. Parang master yung ginawa niya guys eh. Kasi sabi ko nga kay Daniel, yung style niya parang kay Kasparov, attacking tapos medyo may pagka-positional. Nagpo-positional sacrifice siya. So, makikita natin ngayon yan, guys, against the Scandinavian defense of FM Marking Cat. Okay, start na tayo. E4, Scandi, takes knight C3. So, alam naman natin yan, pag nag-develop yung queen sa gitna, atake ng knight, di ba? Para may extra tempo tayo. So, queen D6, still a main line. Knight F3, develop the knight, develop, and D4. So, bookline pa rin to guys. A6. So, ang plano, to prevent bishop B5 and knight B5, and later mag-B5. So, ano ba plano ng B5? To play B4 para maalis tong knight, and later mag-bishop B7 para may control sa long diagonal. So, bishop D3 para develop lang rin yung bishop. And I think kung ako yan, bishop e2 lang ako. Kasi Daniel kasi guys, mas gusto niya, mas active yung pieces. Bishop g4, pin the knight, h3. So, inaatake agad yung bishop. Bishop h5, g4. Guys, itong tinitira ni Daniel, I think, ginaya niya pa rin yung prep namin against the main line, na queen a5 line. Dito sa, guys, queen a5. I think yun ang naalala niya eh. So, ginaya niya pa rin yung H3, G4 pattern. So, Bishop G6. Kasi sa Roy Lopez Chess Academy, bawat student, kino-customize namin yung prep nila. Hindi sila pare-parehas. Kung ano yung style ng bata, doon kami nag-rely. Kaya mas lalong lumalakas yung bata sa Roy Lopez kasi depende sa style nila yung preparation nila. So, dito, nag-G5. So, inaatake niya agad yung knight para umalis. Knight D5, takes, queen takes, and C4. So, kung mag-queen A5 man yan, may bishop dito naman. Queen E6, king F1. Okay lang din mag-castle. At least yung bishop niya sa F8, hindi pa rin makadevelop. Hindi rin naman makakastle yung black. Queen D6, bumalik lang sa queen. D6 para hindi mapigilan siguro yung bishop F4. Nag-castle na. So, dito medyo risky yung ginagawa ni Daniel. Pero, ganyan talaga yung style niya guys eh. Wala tayong magagawa. Equal pa rin naman sa evaluation ng engine. So, knight C6, attacking the pawn on D4. Kinain. So, I think medyo bad move na to. Pero calculated naman niya. Napansin ko parang calculated naman niya. Kasi kahit na-open yung rook file, ayan, equal pa rin. So, nag-D5. Equal pa rin guys. So, kung makikita niyo yung position, parang sinasadya ni Daniel na i-open. Kasi una, nakakasling na siya eh. Pero, napoprovoke din yung black na atakihin siya sa king side. Okay? So, dito, nag-knight h5. Ay, nag-castle. Kasi bawal pala kainin kasi malilibre yung queen. So, discovered attack. Nag-queen b3. Defend pa rin naman yung knight. Pwede rin queen e2 para walang knight e5. Nag-knight a5. Okay? Equal pa rin, guys. Okay? Inaatake yung queen. Queen a5, rook takes. Okay? Yung rook takes na yan, kakainin to. Siyempre, nag-king g2 muna. Libre to, libre to. So, rook h5,
na Group E1. Ito, hindi nakita ni Daniel na libre na pala yung knight. Sayang. So, Queen D7, i-checkmate doon. Pag kunyari, kinain to, checkmate. Ayun, oh. So, hindi yan ginawa. So, Queen takes D7, King takes, and B3. So, guys, kung bibilangin natin yung pawns, 6 sa white, and 7 sa black. So, 1 pawn down na. Ito na yung sinasabi ko, positional sacrifice. Ano ba yung mga pieces na hindi masyadong active sa black? Una, yung bishop. 'Di ba? Pangalawa, yung knight nasa pinakagilid. 'Di ba sa opening principles and middle game principles, kailangan nasa active squares yan or nasa gitna, yung knight, 'di ba? Itong knight naman sa F3, very good na yan dyan eh. May mga knight E5 yan, knight D4, mamaya makikita nyo. So, B3, B6. Bakit nag-B6? Kasi pag hindi siya nag-B6, baka mag-bishop dito, makakain yun. Okay? So, dito, nag-B6. Bishop F4. So, sabi ni Daniel, okay, hindi ko naatakihin yan kasi pa nag-bishop dito pa siya, merong knight B7, atras lang. Dito, nag-F6. So, yung F6 na yan, pinipigilan yung knight E5. Rook AD1. So, guys, nakita nyo, 1 pawn down, pero ginigit na lang ni Daniel yung mga pieces niya. So, knight B7, nire-reroute na ni FM Incad yung pieces niya, papunta sa center, and nag-knight D4 na. Dito kasi guys, kahit 1 pawn down, mas mabilis yung atake ng white. Knight D6, nasa gitna na, knight E6. So, may opening theory din na sinasabi, or middle game theory, or middle game principle, na kapag yung knight mo nasa 6 rank na ng kalaban, parang outpost na yun guys, actually outpost na nga to. Walang makapagpaalis din na piece. So, gumalaw yung rook. And dito, nakita ni Daniel na pwede to atakihin. Hanging din yung A6 and yung king sa D7. That's why, nag-C5 siya. So, pag hindi kinain, makakain yung knight, guys. And pag nag-knight F5 naman, kain yun. Pag nag-knight B5 naman, may mga A4. So, walang kawala. Diba? So, napuwersa dito si FM Incad. Nag-takes. Takes, king C8, and nag-knight takes A6. So, bilangin natin ulit yung pawn. Parehas na. Pero ang problem sa black, yung bishop di pa nakadevelop. Yung king medyo exposed. Kasi after rook C1, exposed na yan. Makikita nyo mamaya paano atakihin yan. So yun, ganito yung mga style ni Kasparov eh. Yung una, nagpapa 1 pawn down. And after, pag naka-atake na, kasi mas mabilis yung development ng pieces niya, wala na, dire-diretso na. So, tinix pa. So, guys, di ba, triple pawn, mali na yan. Pero wala, gusto ni FM kainin eh. Inatras lang. Walang check. Walang check. So, safe yung king ng white. 1 pawn down ulit siya. Andun pa rin yung problem na nakikita ko. Ito, control lahat ng white. So, mag-E5, kakainin lang. Impasante. Nag-G4. Para wala may atake dito. Pero, hindi pinansin. Kasi pag kinain yan, guys, merong knight takes C7. Attack and attack dito. So, panalo na. Nag-king B7 para atakihin to. Para kunyari, pag nag-knight takes, may mga rook C8 para ma-endgame. Di ba? Malay mo, makabawi kasi 1 pawn up naman eh, no? Nag-rook takes, guys. 6 months pa lang yan, ha? 6 months pa lang nagte-training. Naka-upset na ng FIDE Master. Okay? And yun nga, kausap ko rin si FM Incad dito kasi kaibigan ko rin naman siya. Nagulat siya kasi sabi niya, bakit ang lakas naman ng student mo? Nag-e-engine na tayo, biniro niya ako. Pero sabi ko, hindi. Araw-araw kasi nagpapuzzle yan. Tsaka masipag talaga yung batang yan. Nag-champion yan sa Hubstar eh. Siya yung pinakaunang champion sa Hubstar. So, magaling talaga masipag. No? In span of 6 months lang, 10 years old. Malapit na rin siya mag-11. Pero,
Yun, nagagamit niya yung mga prep namin and sumusunod talaga siya sa training. And marami rin siyang kasing kasparing dito sa Ruy Lopez Chess Club. Sila Marco, lahat ng Hubstar champion nakakasparing naman niya yan. And minsan, pinapasparing ko sila sa mga varsity para lalo silang lumakas. King takes, bishop takes. Grabe yung ano, guys. Hindi na nakamove yung bishop sa F8. Okay, dito, one pawn up ulit yung black, pero triple pawn. So, wala na rin naman yan eh. Tapos, meron pang yung white na pass pawn, dalawa. Dito, nag-E5 para makalabas na yung bishop. And to attack the knight. Bishop, to attack the bishop on F4. Rook A8. Para walang rook A7. So, nag-rook E C1. King B5. And nag-rook C4. Kasi ang plano dyan ng black, umakyat, atakihin yan. Pinigilan lang, guys. Binibigay yung A2. Binibigay ito, guys. Kinain. Naku, na-trap. Blunder yan eh. Mistake yan eh. Kasi pagkakain, blunder na nga eh. Mistake. Na-skewer. Grabe. Planado. Yun na, nag-resign na. Kasi malales rook guys, diba? So, ayun. 37 moves, hindi nakagalaw yung bishop sa F8. Okay, ganun kaganda yung prep na ginawa ni Daniel. One pawn down sa opening, pero positional sacrifice pala. Wala pang queen yun ha, pero grabe yung development ng mga rooks niya in knight. So, yun, congrats kay Daniel kasi naka-upset siya ng isang malakas na master. No, kasi kaibigan po namin yan and nakikipaglaro po talaga siya minsan pag free time niya. Busy po yan si FM kasi ano po yan eh, engineer po yan. Napakasipag po yan mag-work. Pero pag may free time po yan, nakikipaglaro po talaga sa mga Roy Lopez kids. So, ayun lang guys. And see you on our next video. Mag-a-analyze pa tayo ng iba pang best games ng mga bata. So, yun lang. Bye!